buksan pong The Joy of Being Connected Again, mga kapatid. Yan. Pagpalain po ang salita po ng ating Panginoon. Medyo nag-glitch. Wala ng connection agad. Ayan, so ito po ay magmumula mga kapatid sa Colossus chapter 1 verses 21 to 22. So Bibles up tayo mga kapatid. Nasaan po ang ating mga Biblia? Ayan, buksan po natin sa Colossus chapter 1 verses 21 at 22. At kayo na nang dati ay hiwalay at mga kaaway sa pag-iisip sa pamamagitan ng masasamang gawa ay ipinagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman. Ipinagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo'y iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harap niya, mga kapatid. So sabi po sa English, sa Amplified Version, and although you were at one time estranged and alienated and hostile-minded toward Him, participating in evil things, yet Christ has now reconciled you. So, ibang term po ng reconciled ay reconnected. Naging connected ulit mga kapatid to God and His physical body through death in order to present you before the Father holy and blameless and beyond reproach. So mga kapatid, muli ang pamagat po ng ating pagsasalusaluhan ngayon mga kapatid is the joy of being connected again, mga kapatid. Ayan. So, meron po ako dito, mga kapatid, lang isang mahiwagang white box. Hindi naman siya black box, mga kapatid. Ano po? Ayan. So, sino ang familiar sa ganitong itsura, mga kapatid? Ito ay para sa Wi-Fi, mga kapatid. At itong mahiwagang white box na ito, mga kapatid, napakadami ng pwedeng magawa, mga kapatid. So, example, sa trabaho, sa, ano nga yun? Sa games? Games ba yun? Ayan, sa paglalaro, sa entertainment, minsan sa pagluluto, mga kapatid. So, ang dami-dami po sa pag-aaral, pwede ding magamit. Kapaki-pakinabang po itong ganitong white box, mga kapatid. Itong router o modem po ng Wi-Fi, mga kapatid. Ano po? So, alam po natin sa panahong ito, napakahalaga ng Wi-Fi, ng connection, mga kapatid. So, para sa mga walang Wi-Fi, yung data, di ba, yung signal, napakahalaga po nito sa buhay natin, especially ngayon na tayo ay punong-puno na ng technology. Sabi nga po ng pag-aaral, mga kapatid, ang isang tao ay merong 2 o 3 gadgets, mga kapatid, devices. So, napakapalad naman ng mga taong yun. Dala-dalawa, 3 ang cellphone sa kanyang sarili, mga kapatid. Ano po? At isang napakalaking nakakalungkot na bagay, mga kapatid, kapag nawalan tayo ng signal, ng connection sa Wi-Fi, mga kapatid. Ano po? So, kwento ko lang, mga kapatid, itong nakaraan. Based on personal experience, ayan. So, nitong nakaraang buwan po, mga kapatid, diba, nagkaroon ng malakas na bagyo. Yung bagyong Aghon, mga kapatid, ayan. So, napakalakas ng bagyong yan, mga kapatid. Ang daming mga natumbang mga kahoy, puno, at nag-lead yun para maputol yung mga wire, mga kable ng kuryente. At isa nga po sa mga naputol ay yung sa Wi-Fi namin. Nakakalungkot mang bagay. Sabi niyo nga po, Ayan, nakakalungkot na bagay, mga kapatid. Ano po? So, napakahirap, mga kapatid, kapag nawalan ng connection, ng Wi-Fi connection. So, parang bigla pang nagbabago yung takbo ng buhay natin, mga kapatid. Ano po? Lalo tigit sa mga tao na sanay na nasa social media, parang iba agad yung mga nagiging takbo ng buhay natin, mga kapatid. Ano po? Affected agad yung ating isipan kapag nawawalan ng connection, mga kapatid. Ano? And isa pang bagay, since tayo nga po ay work from home. So, sino nagwa-work from home dito? Ayan, yung mga nagtatrabaho sa bahay, hindi po yung mga housewife. Ayan, yung mga work from home, na napakahirap po kapag nawalan ng connection, mga kapatid. Siyempre, walang income at nakakalungkot ulit na bagay, mga kapatid. Ano? Isa pa, sa mga may ka-LDR. Lalong nakakalungkot na bagay, mga kapatid. So, yung kapatid ko, mga kapatid, yan, meron yung ka-LDR and talagang putol o broken yung kanilang communication dahil nga po sa nawalan ng connection, mga kapatid. And even sa akin, mga kapatid, napakahirap mag-chat kasi pag mag-chat ka, magsasend yung reply mo, iba na pala yung pinag-uusapan dun sa GC, mga kapatid. Ano po? So, hindi nagiging updated, mga kapatid. Ano? So, napakahirap po talaga na
walang connection, walang wifi. Para kang napaparalyze mga kapatid. May mga dapat kang gawin pero hindi mo magawa. Lalo higit ngayon mga kapatid, di ba? Ang daming online na yung ginagawa natin. Even yung pag-shopping. Sino may Shopee dyan? Lazada, mga kapatid, TikTok. Di ba yung ating mga pinapamilya ay almost nasa online na mga kapatid. Halos lahat ng ating ginagawa ay online na mga kapatid. So yun nga, napakahirap mga kapatid ng walang wifi connection. So yun, ginawa ng paraan, ang daming mga inasikaso, ang daming mga tinawagan mga kapatid para lang maibalik yung connection. Kaya napakahirap talaga mga kapatid kung sa tao tayo tumatawag. Lagi lang tayong papasahin mga kapatid. Oh. Ayan, sobrang dami pong beses na tinawagan yung service provider. Pero, ayun, pinaasa lang kami na binigyan kami ng oras within 3 days daw. Gagawin na, pero ayun mga kapatid, hindi pa rin nagawa. So, nangyari, pumanap na lang kami ng iba. Ayan, naghanap na lang kami ng iba. And yun, salamat sa Diyos, meron na po ulit kami wifi. Ayan, palangkangan nga po natin ang Panginoon. Ayan. So, tinanong ako ni Ate Joyce, ano daw feeling ng may wifi na? Siyempre, napakasaya mga kapatid. Ano? Ayan, iniinggit ko lang. Hindi. Ayun, napakasaya mga kapatid na meron ng wifi. Siyempre, balik na sa trabaho, may income na. Siyempre, pag may pera, masaya. Ano po? Pero hindi natin mamahalin yung pera. Ano po? So, okay lang magkapera tayo, maganda yan. Pero wag nating mamahalin yung mga pera natin mga kapatid. Ano po? Ayan. So, nakita po natin dito, connection is very important mga kapatid. May advantage naman mga kapatid nung nawala ng wifi. Nakapaglinis ako ng bahay mga kapatid. Siyempre, dahil wala nang ibang gagawin, yun na lang ang ginawa ko, naglinis ng bahay. Pero dahil na may wifi na ulit, alam na, madumi na ulit ang bahay mga kapatid. Ano po? Ayan, at isa pang bagay, yun, di ba po meron akong pamangkin si Simon tsaka si Nicole. So, ano nangyari? Nakakapagbasa sila ng Bible dahil wala silang ibang magawa, mga kapatid. At nakakapagsulat sila ng mga memory verse. Ano? At natuto din silang mag-pray. Ayan, dahil, di ba, mga bata ngayon commonly ay kapag kakain may cellphone. Pero ngayon, since nawala ng connection, ayan, wala silang cellphone and wala silang ibang choice kundi mag-pray, mga kapatid, bago kumain. Ayun po. So yan, so makikita po natin connection is very important whether online or personal connections mga kapatid. Online, nabanggit natin kanina sa trabaho, sa business, sa pamimili mga kapatid, napakahalaga po na meron tayong connection mga kapatid. So connection mga kapatid, ibig sabihin yung relationships, yung mga communication natin mga kapatid. At once nga nawala yung connection mga kapatid, ayan, pag naglabo yung connection, humina yung connection mga kapatid, nasisira din yung relationships and communications na meron tayo mga kapatid. Ano po? So, napakahalaga po talaga nung mga ganitong bagay. So, salamat dahil merong mga ganitong bagay, nagiging madali yung mga bagay mga kapatid. Yun nga lang, kapag nawala sila, mahirap na bagay din po mga kapatid. Ano po? So, we are created, nilikha po tayo mga kapatid para magkaroon ng relationships, ng connections, ng communication sa isa't isa. Diba? Yun po yung original plan ng ating Panginoon. Magkaroon tayo ng communion sa Kanya. Kina Adan at Eva, mga kapatid, diba napaka-direct nung communication, mga kapatid. Pero nasira, alam natin, nasira yung relationships and communication, mga kapatid. Meron nga po testimony si Nanay Josie nung last Wednesday, mga kapatid, nung nag-Bible study kami, sabi niya, dumating daw yung kanyang mga kamag-anak, yung kanyang mga anak, yung kanyang mga apo. And sabi niya doon, napakasaya niya kasi nagkausap-usap ulit sila mga kapatid. Nagkaroon sila ulit ng communication mga kapatid. At sabi pa niya, yun daw yung parang isa sa mga bumubuo sa kanyang mga kapatid. And tayo rin mga kapatid, di ba? Yung relationships natin sa mga tao, yung pakikipag-communicate natin, ito yung part na bumubuo sa atin mga kapatid. Napakahirap kung wala tayong communication. Paano tayo mag-uusap? Para tayong mga pipi mga kapatid. So napaka-lungkot ulit na bagay mga kapatid. Ano po kapag wala tayong kasama, wala tayong connection sa iba mga kapatid. Ano po? Pero out of all the connections that we have, connection natin sa magulang, connection sa pamilya, connection sa kaibigan, ang pinaka-importanteng connection mga kapatid na wag nating hahayaang maputol ay yung connection po natin sa ating Panginoon mga kapatid. Remember, we can do nothing without God mga kapatid. Wala tayong silbi, wala tayong halaga kung wala po ang Panginoon. Apart from God,
we are nothing, mga kapatid. Sabi nga po ng John, chapter 15, verse 5, sabi ng Panginoon, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at kayo'y sa kanya at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa, mga kapatid. So lagi po nating tatandaan, napakahalaga ng ating connections, relationships, and communication, mga kapatid. First reason, mga kapatid, first value o benefit ng pagkakaroon ng connection, it makes people happy. It makes us happy, di ba? Nung bumalik yung wifi sa amin, napakasaya po ng buong bahay, mga kapatid, dahil makakapag-Facebook na ulit. Si nanay nga din although thunders na, mga kapatid, talagang napakasaya din niya kasi makakapag-Facebook na po siya ulit, mga kapatid. So, it makes people happy. At alam niyo po ba, mga kapatid, kung gusto niyong humaba ang buhay niyo, kung gusto niyong maging malusog kayo, kailangan maging masaya kayo. At ang mga pinakamasasayang tao, mga kapatid, ay yung merong connection sa ibang tao, mga kapatid. At ano pa, mga kapatid, kung meron tayong connection ay sa ating Panginoon. Labis-labis na kagalakan ng magkakaroon po tayo, mga kapatid. Sabi ng Psalm 16 verse 11, you cause me to know the path of life. In your presence is joyful abundance. Umaapaw na kagalakan pa, mga kapatid, sa presensya po ng ating Panginoon. At your right hand, there are pleasures forevermore, mga kapatid. At kung ang kagalakan natin, mga kapatid, ay ang ating Panginoon, syempre, hindi mawawala yung kagalakan na yun, mga kapatid. Dahil ang ating Panginoon ay pang walang hanggan, mga kapatid. Praise God. Next, sabi ng Filipos, magalak tayong lagi sa ating Panginoon. Sinong masaya sa Panginoon? Amen. Amen. Lagi po tayong maging masaya sa presensya ng ating Panginoon. At lagi po nating hahanapin ay ang presensya po ng ating Panginoon. Next, it makes everything easy. Ayan, for example, sa akin po bilang nag-work from home, napakadali na po para sa akin na magtrabaho kasi hindi ko na kailangang bumiyahe, hindi ko na kailangang makipagsiksikan sa jeep, mga kapatid. Komportable na sa bahay yung mga ginagawa, mga kapatid. At ganun po kapag meron tayong connection din sa ating Panginoon. Nagiging madali ang lahat ng bagay. Meron man tayong mga pinagdadaan ng pagsubok, pero nagiging madali dahil kasama po natin ang ating Panginoon na nagbibigay sa atin ng kalakasan, nagbibigay sa atin ng katagumpayan, mga kapatid. Ano po? So, I can do all things through Christ who strengthens me, mga kapatid. At kung malakas tayo, kung kasama natin ang ating Panginoon, walang imposible, mga kapatid. Lahat ay kaya nating gawin, mga kapatid. Ano po? Ayan, sabi ng Jeremiah 32, verse 27. Verse 17, sabi po dito, Panginoong Diyos, narito, iyong ginawa ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong malaking kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong unat na kamay. Walang bagay na totoong napakahirap sa iyo. Gaya na inawit natin kanina, mga kapatid, walang mahirap sa ating Panginoon. Yes. Lahat ay kaya niyang gawin, mga kapatid. At higit pa sa ating mga iniisip, higit pa sa ating nakita o narinig, ang kaya pong gawin ng ating Diyos sa buhay natin. Sinong excited? Amen! Amen! Hallelujah! Lagi po tayo maging excited sa mga gagawin po ng ating Panginoon, mga kapatid. At Jeremiah 32:27, narito ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. May anumang bagay-baga na totoong mahirap sa akin, mga kapatid. Ano po? So ang Diyos, siya ang Diyos ng lahat ng tao, mga kapatid. Siya ang Diyos nating lahat mula noon, ngayon at magpakailan, mga kapatid. At napatunayan niya na yun noon, mga kapatid. Ang daming milagro, ang daming mga kamangha-mangha at dakilang bagay na ginawa ng Panginoon. At totoong makapangyarihan po ang ating Diyos at walang bagay na anumang mahirap po para sa Kanya, mga kapatid. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Praise God. Next. It makes everything possible, mga kapatid. Ano po? Kapag may connection tayo, napakadaling gumawa ng anumang bagay, mga kapatid. Ano po? Ayan, so kita natin sa technology natin ngayon dahil sa wifi, sa internet, ang dami-dami ng mga naiimbentong bagay, mga kapatid. Even yung mga out of this world na bagay, mga kapatid, ay kayang magawa, ma-invent, mga kapatid. Ano? Pero, lalo't higit na sa ating Panginoon, mga kapatid, gaya nung nabanggit natin kanina, napaka-makapangyarihan po ng ating Panginoon. And all things are possible
to them that believe, mga kapatid. So, naniniwala ba tayo sa Panginoon? Amen. So, lahat ay posible para sa ating mga naniniwala, mga kapatid. At ganun kahalaga, mga kapatid, yung connection natin sa ating Panginoon. Ano? Kasi kung hindi tayo connected sa Diyos, doubts, fears, mga takot, pangamba, mga kapatid ang mangyayari. Pero dahil kasama natin ang Panginoon, nariyan na nagiging posible po lahat ng bagay, mga kapatid. So Luke 1:37, nothing is impossible with God, mga kapatid. Ano po? Ayan, praise the Lord. So makapangyarihan po talaga ng ating Panginoon. At kung mapapansin po natin, mga kapatid, sa Biblia, napakaraming tao doon na gumawa ng iba't ibang move, ng radical moves para lang maging connected sila sa ating Panginoon. Sino pong pwede niyong maisip, mga kapatid? Gumawa ng malaking bagay o malaking pananampalataya, mga kapatid, para maging connected. Si Sakeo. Si Sakeo. Maliit na tao, pero gumawa siya ng paraan para makita niya ang Panginoon. Amen. Ayan. So, isa po yan sa mga example natin. Yung kahoy na inakyat ni Sakeo, matinik na kahoy daw yun. Sikamoro. Ayan. Ayan. So, yan po si Sakeo, isang example po natin. So, unahin po natin yung isang lalaking kutongin mula sa Luke chapter 5 verse 12. So, kung meron po kayong Biblia, pwede nyo pong basahin dyan, mga kapatid. So, siya po ay, nung nakita niya ang Panginoon, dahil nga sa kanyang sakit, nagpatira pa siya agad sa ating Panginoon at humiling na siya ay pagalingin, mga kapatid. Ano po? So, gumawa siya ng paraan para maging connected sa ating Panginoon. Tanungin nyo nga po yung katabi nyo, connected ka pa ba? Ayan. Tingnan po natin. I-assess din po natin ang ating sarili. Connected pa po ba tayo sa ating Panginoon, mga kapatid? Ano po? Next, yung pong lalaking paralitiko na inihugos ng 4 na magkakaibigan, mga kapatid. Gaya nga nung Sunday school natin kanina, kailangan nasa right relationships tayo, mga kapatid. Dahil yung mga tao sa paligid natin, ito yung pwedeng magdala sa atin sa Panginoon o maglayo sa atin sa Panginoon, mga kapatid. At itong lalaking paralitiko, dahil sa pananampalataya ng kanyang mga kaibigan, naging connected siya sa ating Panginoon at pinagaling siya ng ating Panginoon. Next, yung bleeding woman, mga kapatid. Sabi niya doon, mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ng ating Panginoon. Kiniklaim niya na gagaling na siya, mga kapatid. At ganun yung ginawa niyang way, mga kapatid, para maging connected po sa ating Panginoon, mga kapatid. Ano po? And then yung dalawang lalaking bulag. Ayan. So, nung nabalitaan nila na darating sa ang ating Panginoong Jesus, nagsisigaw sila. Sabi nila, Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa amin. Ayan, so nagsigaw sila ng nagsigaw, pinapatigil na sila ng mga tao, pero hindi sila tumigil, mga kapatid. At patuloy pa nilaksan ang pagtawag sa ating Panginoon, Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa amin. Hallelujah. So ganun, mga kapatid, makapangyarihan ang ating pananampalataya na bagamat merong mga tao na pumipigil sa atin, may mga bagay o pagsubok na pumipigil sa atin para hindi sumigaw at magpapansin sa Panginoon, mga kapatid. Pero kung malaki ang pananampalataya natin at gusto na talaga natin maging connected, maging desperate sa pagpapagaling ng ating Panginoon, wala pong makakapigil sa atin, mga kapatid. Again, all things are possible to them that believe, mga kapatid. Hallelujah. So kung meron tayong gusto mula sa Panginoon, magpapansin po tayo. Huwag tayong mahihiyang lumapit po at tumawag sa ating Panginoon. Next, yung binabanggit ni Nanay Nida, si Sakeo, mga kapatid. Ano po? So isang paraan na ginawa niya para maging related o maging connected, matap niya ang Panginoon ay yung umakyat po siya sa puno ng sikamora, mga kapatid. Dahil siya ay maliit, pandak, mga kapatid. Ano po? Ayan. At hindi naman nabigo yung kanyang ginawa, mga kapatid. At napansin siya ng ating Panginoon. At tuwang-tuwa po si Sakeo nung siya ay tinawag at sumama sa kanya ang Panginoon, mga kapatid. Ano po? So, tayo rin, mga kapatid, we also need to do a radical move to be connected to God, mga kapatid. Lagi po nating tatandaan, ang Diyos ay banal at tayo ay makasalanan, mga kapatid. Ano po? At wala tayong karapatan, mga kapatid. Tayo ay mga alabok lamang, mga kapatid. Napakaliit lang naman natin, mga kapatid. Ano po? Para makakonekta sa
isang banal na Diyos, isang makapangyarihang Diyos, mga kapatid. Ano po? And as Christians, kailangan po talaga natin gumawa ng iba't ibang ways para tayo ay maging connected lagi sa ating Panginoon. Nandiyan yung prayer, yung Bible reading, mga kapatid, yung fasting, yung pagdalo sa gawain, sa fellowships. Ito yung mga importanteng bagay para tayo ay maging connected, magkaroon ng relationship at magkaroon ng communication sa ating Panginoon. Especially prayer, mga kapatid, dahil ito po yung paraan kung saan nakakausap po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. So, wag po natin i-ismolin yung nagagawa ng intense, ng fervent, and effectual prayer, mga kapatid. Ano po? So, tayo, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, dumarating talaga sa point na nag-iiba-iba yung level ng ating pananalangin. So sabi doon, meron tayong panahon na parang rock days o bato yung ating mga panalangin. Ibig sabihin yung panalangin na hindi ba umaabot sa ceiling ng ating mga kwarto, mga kapatid. Yung parang walang pakiramdam yung ating prayers, mga kapatid. Dahil sa pagod, dahil sa mga pinagdadaanan natin, mga kapatid, parang wala tayong nararamdaman sa prayer. But still, that's a prayer, mga kapatid. Ano po? Ayan, minsan rock days, mga kapatid, yung pananalangin natin. Minsan flesh days, tinatawag na flesh days. Ibig sabihin yung nagsisisi lang ba tayo? Nagpapakumbaba lang tayo sa ating Panginoon. Lord, nagkasala ako, patawarin mo ako, Panginoon. Minsan ganun lamang yung prayer natin, and that's still a prayer, mga kapatid. Minsan spiritual days, yung prayers natin, mga kapatid. And ito yung pinakang effective sa lahat. Kung saan, natatap natin yung espiritu po ng ating Panginoon, mga kapatid. So baka naisin natin, laging spiritual prayers ang ating ipinapanalangin, mga kapatid. Ano po? So bilang Kristiyano, tungkulin po natin ito na alagaan, palaguin, panatilihin na maganda yung relasyon po natin sa ating Panginoon. But what if, mga kapatid, we lost our connection to God, mga kapatid. So, di ba, dumarating naman talaga sa punto ng ating pananampalataya na nawawala yung connection po natin sa ating Panginoon. Maraming reasons, mga kapatid. Hindi ko alam kung valid ang Panginoon lamang po makakapagsabi. Ang salita lang ng ating Diyos, mga kapatid. Pero anong gagawin natin kung nawawala yung connection natin sa ating Panginoon? Kung dito pa nga lang sa Wi-Fi connection, mga kapatid, diba? Gumagawa agad tayo, ginagawa agad natin ang paraan para maibalik yung connection. Wow, how much more sa ating Panginoon na siyang source ng lahat ng bagay. Bakit hindi natin gagawin lahat ng paraan para maging connected ulit sa ating Panginoon, mga kapatid? And find again the joy, the passion, mga kapatid, na meron tayong mataimtim, malalim na relasyon sa ating Panginoon, mga kapatid. Alam natin, ang buhay natin bilang Kristiyano ay hindi po perfecto, mga kapatid. Minsan hindi tayo nagiging consistent. Gaya ng Wi-Fi minsan mahina, minsan malakas, mga kapatid. Minsan kapag napapalayo ka, humihina. Kapag lumalapit ka, lumalakas ulit, mga kapatid. Pero may pagkakataon na dumadating yung bagyo, sinisira yung kable, mga kapatid, at napuputol ng tuluyan yung connections, mga kapatid, at napaka-frustrating. Sobrang sakit po na sa atin na hindi nyo naririnig yung salita ng Diyos, hindi mo naririnig yung boses ng Diyos, hindi mo alam kung ano yung mga kalooban ng ating Panginoon, hindi mo nararamdaman yung presensya ng ating Panginoon. Parang bato, walang pakiramdam, mga kapatid. Minsan may mga pagkakataong ganyan tayo sa pananampalataya, mga kapatid. Walang fire, walang passion, mga kapatid. Parang patay. Ano po, hindi nakakaramdam yung puso natin. Parang maligamgam, mga kapatid. Ano po? So wala yung intensity. So nung dumating din ako sa point na ganito, mga kapatid, na parang wala akong nararamdaman, mga kapatid, at napakahirap po ng ganong pakiramdam, mga kapatid, na wala tayong connection. Parang hindi natin makita ang ating Panginoon, mga kapatid. But again, mga kapatid, you need to do something. Hindi tayo magiging connected ulit sa ating Panginoon, mga kapatid, kung hindi tayo gagawa ng paraan. Kailangan kumilos po tayo, mga kapatid. Kailangan may gawin tayo para maging connected ulit tayo sa ating Panginoon. Yes, may mga bagyong darating sa buhay natin, mga kapatid, na makakapagpahina, makakasira, makakawasak ng connection natin sa ating Panginoon. Nandyan yung bagyo sa wallet natin, bagyo sa isip, bagyo sa trabaho, maraming bagyo, mga kapatid. Mga bagyo sa katawan, malubhang sakit, mga kapatid, mga mabibigat na problema, ang daming mga pwedeng dumating sa ating bagyo, mga kapatid, na magsisira ng connection natin sa ating Panginoon. Minsan kasalanan. Di ba yan yung sabi ng Isaiah, mga kapatid?
ang ating mga kasalanan ang dahilan kung bakit hindi tayo naririnig ng ating Panginoon, mga kapatid. Ano po? So, minsan, isang araw, hindi natin nararamdaman ng Panginoon. Minsan, isang linggo, isang buwan, isang taon, hanggang sa dumagdag na ng dumagdag, mga kapatid, na para lamang tayong bato at walang nararamdaman, mga kapatid. Pero, huwag nating hayaan, mga kapatid. Kailangan, meron po tayong gawin, mga kapatid. Kailangan, meron tayong pagkilos, mga kapatid. Meron tayong desperation para maramdaman ulit natin ang tibok ng puso para sa ating Panginoon, mga kapatid. Ano po? So, minsan nagtatampo na tayo sa ating Panginoon. Lord, bakit hindi pa rin kita maramdaman? Lord, bakit parang ang silent mo? Lord, bakit hindi ko malaman kung anong gagawin? Di ba napakahirap, mga kapatid? Kasi baka, yun nga, hindi na tayo connected sa ating Panginoon. O baka sa iba na tayo nakakonect, mga kapatid. Ano po? So, ingatan po natin ang ating relasyon po sa ating Panginoon, mga kapatid. Ang connection natin sa ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Pero sabi nga ng Biblia, mga kapatid, what can separate us from the love of God? Minsan nadi-disconnect tayo, mga kapatid, pero what can separate us from the love of God, mga kapatid? Hallelujah. Yes, napuputol man minsan yung relasyon, pero nandun pa rin yung pagmamahal sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid. Yes, minsan nawawasak, pero praise God dahil lagi pa rin siyang nandyan. Praise God dahil hindi po tayo iniwanan ng ating Panginoon. Praise God dahil bagamat napalayo tayo, pero hindi lumayo ang ating Panginoon, mga kapatid. Minsan nang maalis tayo, pero praise God, nandyan pa rin ang ating Panginoon at hindi siya umalis at patuloy na naghihintay pa rin para sa bawat isa sa atin na maging connected ulit. Magkaroon ulit ng relasyon, magkaroon ulit ng komunikasyon sa ating Panginoon at maging seryoso ulit sa Kanya, mga kapatid. What can separate us from the love of God? Ang kamatayan ba? Ang buhay? Ang mga anghel? Ang demonyo? Ang kasalukuyan ba nating sitwasyon? Ang nakaraan? Ang hinaharap? What can separate us from the love of God? Nothing, mga kapatid. Walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoon, mga kapatid. Nothing can disconnect us from the love of God, mga kapatid. Hallelujah. Yes, minsan madi-disconnect, pero tandaan natin, nandyan pa rin yung pag-ibig sa atin ng ating Panginoon. Hindi yan nawala, mga kapatid. Gaya nga ng sinasabi sa preaching, kapag minahal ka ng Panginoon, mahal ka na ng ating Panginoon. We are chosen generations, royal priesthood, holy nation. Pinili tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. And nothing can separate us from God, mga kapatid. Kaya, kung nararamdaman natin, mga kapatid, na tayo ay nagiging disconnected, napapalayo, napapalihis mula sa ating Panginoon, please. Nakikiusap po ang ating Panginoon. Let us be connected to Him again, mga kapatid. Alam niyo yung pakiramdam ng ating Panginoon, praise God. Yung nandun yung desire niya, mga kapatid, nakakayod ulit tayo, ibalik ulit tayo, mga kapatid, pero tayo yung pilit na lumalayo, mga kapatid. Yung hinahabol na tayo ng ating Panginoon, pero bakit tayo yung nagkakawala, mga kapatid? Yung gustong-gusto na tayo yakapin, mga kapatid, ng ating Panginoon, pero bakit pilit nating inaalis yung kanyang kamay, yung kanyang bisig sa ating katawan, mga kapatid? No! Huwag, mga kapatid, let us keep being connected to God, mga kapatid. Keep your relationship, mga kapatid. Keep that communication open, mga kapatid, para sa ating Panginoon. God said, if you seek me, you will find me. If you will seek me with all of your heart. Kung hahanapin mo ako, sabi ng ating Panginoon, at hahanapin mo ako ng buong puso, ako ay iyong matatagpuan, mga kapatid. Patuloy nating i-pursue ang ating Panginoon. Di ba kapag nanliligaw, ginagawa natin lahat, yung gusto nila, binibigay natin, ibinibili natin, mga kapatid. Bakit hindi natin magawa sa ating Panginoon, mga kapatid? Ano po? I-pursue, ligawan natin ang ating Panginoon, habulin natin ang ating Panginoon, maging desperate tayo, mga kapatid, sa pagsik sa presensya ng ating Panginoon. Habulin natin ang presensya ng ating Panginoon, maging connected tayo sa ating Panginoon. Lord, I need you. Lord, I am desperate for you. Lord, I am thirsty. I am hungry for your presence, Lord. Lord, hallelujah, kailangan kita, Panginoon. Lord, ayoko ng ganitong pakiramdam na malayo ako sa iyo. Lord, ayoko ng ganitong pakiramdam na hindi kita naririnig. Lord, kailangan kita. Lord, wala akong magagawa kung wala ka. So, Lord,
I wanna be connected to you again. Sana magkaroon tayo mga kapatid ng ganitong pakiramdam mga kapatid. Gaya nung prodigal son mga kapatid. Diba yung ginawa niya? Na-realize niya yung sitwasyon niya. Yung nangyari sa kanya nung napalayo siya sa kanyang ama mga kapatid. Pero hindi niya hinayaan yun para tuluyan siyang mawala sa piling ng kanyang ama mga kapatid. Kung nalalaman natin, ganito na pala yung sitwasyon ko, ito na pala yung pananampalataya ko, bakit nasa ganitong kalagayan ako? Bakit nasa ganitong kahirap na sitwasyon ako? Hindi na ako connected sa aking ama. So mga kapatid, magkaroon tayo ng change of mind na maglilid sa atin para bumalik sa presensya, sa yakap ng ating ama, mga kapatid, ng ating Panginoon. And unless you make that move, unless binago mo yung iyong kaisipan, hindi mo mararamdamang muli ang presensya po ng ating Panginoon, mga kapatid. And that is the joy of being connected again to God. Yung maramdaman mo yung presensya ng ating Panginoon, yung mapuspos ka ng banal na Espiritu, mga kapatid. So, salamat sa kabutihan po ng ating Panginoon because God has been so good to us, mga kapatid. Napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah. And His grace is sufficient, mga kapatid. May mga pagkakataon man na napalayo tayo sa Diyos. Pero ang Diyos nanatiling malapit para sa atin, mga kapatid. Hindi man natin nakita, hindi man natin naramdaman, pero alam natin, patuloy pa rin siyang kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Yes, may mga pagkakataong nadudurog tayo sa mga kahirapan at pagsubok sa buhay, pero ang Diyos nananatiling malapit sa mga may sugat, sa mga sugatan at may bagbag na puso, mga kapatid. May mga pagkakataong namumuhay tayo sa kasalanan. Pero salamat sa ating Panginoon, mga kapatid, dahil kung saan nananagana ang kasalanan, doon naman nananagana ng mas lalong higit ang biyaya at kagandahang loob ng ating Panginoon, mga kapatid. Dumaranas tayo ng mga kakulangan, mga kapatid, sa pinansyal, pangangailangan sa araw-araw. Pero salamat sa Diyos, hindi siya kailanman nagkulang, mga kapatid. Yes, parang kulang, parang hindi sapat yung mga meron ako ngayon. Pero tingin mo lang yun, mga kapatid, dahil tingnan mo, nandiyan ka pa rin, mga kapatid, nakaraos ka. And that is because of the grace of God that is exceedingly, abundantly beyond what we have imagined, mga kapatid. Sorrow may last for the night, but joy comes in the morning, mga kapatid. Yes, mahirap ang sitwasyon ngayon, mga kapatid, pero bukas, paggising ko, pagkakaroon ko ng devotion, pananalangin ko, pagiging connected ko ulit sa Panginoon, naroon yung kagalakang ibibigay ng presensya ng ating Panginoon. Mahirap ang sitwasyon ngayon, pero bukas, panibagong buhay. Bukas, panibagong kalakasan. Bukas, panibagong pag-asa, mga kapatid. Bukas, panibagong pagkakataon ang ibibigay sa atin ng ating Panginoon para maging connected, maging malalim ulit ang relasyon natin sa ating Panginoon, magkaroon ulit ng taimtim na communication sa ating Panginoon. Yes, hindi ko man alam ang mga nangyayari sa mga oras na ito. Yes, hindi ko maintindihan kung bakit nararamdaman ko yung ganitong pakiramdam, yung ganitong suliranin, yung ganitong pagsubok. Pero alam ko, bukas ng umaga, bago sumikat ang araw, maririnig ko ang boses ng ating Panginoon sa aking pananalangin, sa aking pagbabasa ng Biblia. Naroon ang presensya ng ating Panginoon na bagamat medyo nakapalayo ako, bagamat medyo humiwalay ako, pero still naroon pa rin siya sa ating meeting place. Naroon pa rin siya naghihintay. Nandiyan na si Angge. Magpipray na ulit siya. Ilang araw, ilang taon, ilang buwan, maraming beses, paulit-ulit, na hindi natin namimit ang ating Panginoon. Pero siya, always on time, nandun naghihintay para dumating ka, para bumalik ka, para makipag-usap ka ulit sa Kanya, mga kapatid. Hallelujah! Praise God! Purihin po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Salamat sa ating pong Panginoon. Because Jesus made the reconnection possible, mga kapatid. Napakalaki ng puwang. Biruin nyo, banal na Diyos tapos tayo makasalanan. Paano magiging connected ng dalawang yan, mga kapatid? Pero dahil sa ating Panginoong Yesus, nagkaroon muli ng connection, mga kapatid. Jesus made
that connection possible again, mga kapatid. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, mga kapatid. Look what the Lord has done. Grabe yung tinake ng ating Panginoon na sakit, na pahirap, para lamang maging connected tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Look what the Lord has done. Napakabuti ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. From the Garden of Eden, mga kapatid, to the Garden of Gethsemane. Pero yung overflowing blessings, there's a Garden of Eden, mga kapatid. Protection, provision, relationship, communication mula sa ating Panginoon. That is the Garden of Eden. Pero dahil sa kasalanan, mga kapatid, kailangang i-take ng Panginoon yung Garden of Gethsemane, mga kapatid. Gethsemane means agony, sorrow, mahirap na pangyayari na sitwasyon, mga kapatid, na kailangang i-take ng ating Panginoon na maglilid sa Kanya para sa kamatayan niya, mga kapatid. Hallelujah. Pero yung kamatayan ng ating Panginoon, ito yung nag-lead para magkaroon tayo ng buhay at kaligtasan, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil sa sugat na tinake ng ating Panginoon, mga kapatid, nagkaroon tayo ng kagalingan, mga kapatid. Yes, naging broken tayo, mga kapatid. Ang daming beses na nakakrush tayo. But we are crushed but not persecuted, mga kapatid. We are not abandoned, mga kapatid. Hindi tayo pinabayaan po ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Mula sa kasalanan, from the Garden of Eden, mga kapatid, ni Adan. Pero nariyan yung kaligtasang ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesus para tayo ay maging connected ulit sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga kapatid. And at the death of Jesus, hallelujah, at the cross of Calvary, the veil is torn, mga kapatid. Hallelujah. Nariyan na, free na tayo, libre na tayo, malaya na tayong maka-access sa Holy of Holies. Mga kapatid, malaya na tayong makapanalangin, makiusap sa ating Panginoon noon. Ilang beses lang, ilang taon, kailangan pang dumaan sa pari, sa hari, mga kapatid, bago makakonekta sa presensya ng ating Panginoon. At hindi ikaw mismo yung makakakonekta, mga kapatid, yung pari lang, mga kapatid. Pero now, the veil is torn, mga kapatid. Hallelujah. Wasak na yung tabing, mga kapatid, at open na, mga kapatid. Malaya na tayong makakakonect ulit sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. And at once, the veil of the Holy of Holies of the temple was torn in two from top to bottom. The earth shook and the rocks were split apart. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? That means now we have a free access to the very presence of the Lord, mga kapatid. Paano? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. The Holy Ghost that gives us power and ability para makapag-communicate sa Panginoon with groanings, mga kapatid. Hallelujah, sa mga hipit na hindi natin naiintindihan pero naiintindihan ng ating Panginoon, mga kapatid. A holy language. Yun po yung paraan para makausap natin ang ating Panginoon. The only way na yung isang makasalanan ay makakausap ang Panginoon is through speaking in tongues, through the power of the Holy Ghost that God gave us, mga kapatid. Hallelujah. At ito yung advantage natin, mga kapatid, mula sa kaaway. Hindi niya naiintindihan yung ating mga sinasabi, mga kapatid. Dahil tanging ang Panginoon lamang ang nakakaunawa ng ating mga sinasabi, mga kapatid. And that is how we can connect to God again, mga kapatid. It is like river of living water na bumubulusok, bumubukal sa ating mga katawan, mga kapatid, na gustong magsalita at mangusap sa ating Panginoon. It is the ability to talk to God in heavenly manner, mga kapatid, para sabihin lahat ng hindi natin kayang sabihin. Dahil baka marinig ng katabi ko, na ito yung nagawa kong kasalanan. Baka narinig ng katabi ko na ito yung doubts ko, ito yung kinakatakutan ko. Pero we are now free to talk to God na hindi natin iniintindi, mga kapatid, kung ano yung sasabihin ng iba. Pero ang gusto lang natin, masabi natin sa Panginoon kung ano ang gusto nating sabihin, mga kapatid. Masabi natin sa ating Panginoon yung ating mga hinanakit, yung ating mga paghihirap, yung ating mga kaguluhan sa buhay, mga kapatid. Hallelujah. Napakabuti po ng ating Panginoon for that free access na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid. So whatever the disappointment, the failures, yung mga kinakatakutan natin, mga kapatid, patuloy natin idulog ito sa ating Panginoon. How? Let us speak in a heavenly language, mga kapatid.
sa pamamagitan ng banal na spirito ng ating Panginoon, mga kapatid. Now we have the free access to talk to God with all our hearts, with all our mind, with all our soul, mga kapatid, and with all our strength, mga kapatid. Ang password, alam niyo po ba sa connection sa ating Panginoon, we also need that password. At kapag yung isang password, mga kapatid, ay kulang, o mali yung isang letter man lang dyan, isang number, mga kapatid, hindi mo pa rin mabubuksan. Hindi mo pa rin ma-access ang device mo, mga kapatid. And ganun din sa ating Panginoon. We need the complete password, mga kapatid. And for those na hindi pa napupuspos ng salita ng ating Panginoon, let us make that password complete, mga kapatid. Kompletuhin natin ang ating kaligtasan, mga kapatid. And makipag-connecta, makipagrelasyon tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. And now, may access na tayo sa lahat ng blessings ng Panginoon. Everything under the sun, mga kapatid. And even up the sun, mga kapatid. Lahat ng blessings ng ating Panginoon, now we have that access. Lahat ng promises ng Panginoon, mula po ng una hanggang ngayon, hanggang sa mga susunod, may access na tayo, mga kapatid. And Jesus Himself, may access na tayo sa ating Panginoong Jesus. Biruin niyo yun, makasalanan tayo, pero nakakakonekta tayo sa isang banal na Diyos, mga kapatid. Hallelujah. God is holy, and let us be holy, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Sabi, mga kapatid, ng Romans chapter 8, verse 15 to 16, dahil sa ating Panginoong Jesus, pwede na tayong tumawag sa ating Panginoon na Abba, Father. Alam niyo po ba ibig sabihin ng Abba? It is intimate, sobrang lalim, sobrang close na relationship. Parang sa isang bata na tinatawag yung kanyang tatay, mga kapatid. Ganun na po, mga kapatid, yung access natin sa ating Panginoon. Sabi po ng Romans 8, 15 to 16, sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng espiritu ng pagkukop na dahil dito'y tumatawag tayo, Aba, Ama. Ang Espiritu mismo nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. So if we do not have the Spirit of God, hindi tayo pwedeng mag-claim ng blessings, ng promises ng ating Panginoon. But now, we have that free access, the veil is torn, and we have the password, mga kapatid. So now, nakaka-access na tayo, and Abba, Father, Lord, Ama, nahihirapan na ako. Lord, ang hirapan, sakit na sitwasyon ito. Lord, hindi ko na yata kaya, Lord. Lord, I need you right now. Lord, I am desperate. Lord, fill me up. Lord, this vessel, Lord, is empty. Lord, mapupuno lang ito sa pamamagitan ng rivers of that living water, Panginoon. Ng banal na spirito mo, Panginoon. Hallelujah. Now, pwede na tayong tumawag sa ating Panginoon na parang bata. Lord, kailangan ko to. Pwede nating pilitin, mga kapatid. Pwede nating ipagpilitan. Pwede nating kulitin ang ating Panginoon, mga kapatid. That is the presence of God, mga kapatid. Hallelujah. Para tayong bata na tumatawag sa ating Ama, nagsusumbong. Inaway po ako nito. Ganun na po yung access natin sa ating Panginoon. Para tayong mga daddy's girl and daddy's boy, mga kapatid. Na naman yung hingin natin sa ating Panginoon, ay ipagkakaloob niya sa ating mga kapatid. And gaano man tayo, mga kapatid, katatag, bilang lalaki man o babae, mga kapatid, alam natin na iba talaga, mga kapatid, kapag naramdaman natin yung pagyakap po ng ating Panginoon, mga kapatid. Gaano man tayo katibay, sabihin natin tayo ay lalaki. Tayo ay lalaki, pero no, walang ganyan, mga kapatid. Tayo ay nagiging mahina at vulnerable, mga kapatid, kapag nariyan na bumabagsak na ang presensya ng ating Panginoon. And what made us is, napapaluhod na lang tayo, mga kapatid. Hallelujah, dahil sa bigat at yung kalagayahan, mga kapatid, na matanggap ang pag-ibig at ang presensya ng ating Panginoon. Iba po yung comfort mula sa Panginoon. Iba yung comfort mula sa Ama. Iba yung peace, mga kapatid. Iba yung saya pagkatapos umiyak, mga kapatid. Diba may pagkakataon na tayo, yes, napuspos tayo, pero parang may doubt, may bigat. Parang hindi yun eh.
Pero iba kapag tunay na pagpupuspos ng banal na spirito, mga kapatid. Iba yung restoration, iba yung revival, iba yung lakas, mga kapatid, na natatanggap natin, mga kapatid. Hallelujah. Iba yung pagmamahal po ng Ama, ng ating Panginoon sa atin. So if you have been disconnected to God, hindi pa po huli ang lahat, mga kapatid. Binigay sa atin itong mensahe nito, mga kapatid, para maging connected ulit tayo sa ating Panginoon. And God is waiting. And that is the very hope na meron tayo. God is waiting. Hinihintay lang tayo ng ating Panginoon na maging connected ulit sa Kanya, mga kapatid. Na gumawa ng paraan para yung naputol na kable, para yung nasirang bagay, mga kapatid, ay ayusin natin at maging connected ulit tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. You can still experience the joy of being connected to God again. Just stop sa presence ng Panginoon. Just raise your hand to God. Just worship. Just enter His gates with thanksgiving. Just enter His courts with praise. Just kneel down. Lumuhod lang tayo sa harapan ng ating Panginoon, mga kapatid. Hindi na tayo katulad ni Zacchaeus na kailangan pa natin umakyat sa mataas na lugar at pumunta sa kung saan, mga kapatid, para kumuha ng signal, mga kapatid. No! That very place na inuupuan mo, that is a holy place kung saan nariyan ang presensya ng ating Panginoon, mga kapatid. Hindi mo na kailangan pumunta sa kung saan, mga kapatid. That very place kung nasaan ka, mga kapatid, is a place kung saan pwede mong tawagin ang ating Panginoon. The veil is torn. Alalahanin natin, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. And that place, mga kapatid, is a place kung saan malakas ang presensya ng Panginoon. As long as you are calling, as long as you have your heart open, mga kapatid, at desperate na heart para makakonekta ulit sa ating Panginoon. It is a holy place, mga kapatid. And God is waiting for you para itap yung Holy of Holies, mga kapatid, sa pamamagitan ng pananalangin, sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa ating Panginoon. Hindi mo na kailangang magbayad ng kontrata na 2 years, magpirma ng kontrata na 2 years para lamang makakonekta ka ng unlimited, mga kapatid. No! Wala yung bayad. The Holy of Holies, the presence of God, wala yung bayad. Libreng-libre yan, mga kapatid. Libre ang manalangin at libre ang presensya ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya hindi mo na kailangang mag-alala kung walang laman ng wallet mo ngayon, kung mahina ka ngayon, kung hindi mo kaya ngayon, pero tandaan mo, ang Panginoon, malakas ang signal ngayon, mga kapatid. Hallelujah. And we can all be connected to God right now, mga kapatid. God's power and connection is limitless, mga kapatid. Hallelujah. And kayang-kaya tayong itap ngayon din mismo, mga kapatid, kung bubuksan natin ang puso natin at papapasukin natin ang banal na presensya ng ating Panginoon, mga kapatid. Hindi tayo matatakot kung may bagyo man sa buhay natin, kung may disconnection man, kasi God is so strong and powerful. God is a rock, a refuge, a stronghold, mga kapatid, matibay na muog, a strong tower, at hindi siya kailanman, mga kapatid, hihina. At hindi kailanman manghihina, mga kapatid. God is omnipotent, all-powerful, almighty, ever-living God, mga kapatid. Yes, maglalaho ang langit at ang lupa. Guguho ang mga bundok. Matutuyo ang mga karagatan, mga kapatid. Malalanta ang mga damo at halaman. Pero ang Diyos, ang connection natin sa Diyos ay mananatili magpakailanman, mga kapatid. And that is the joy of being connected again to God, mga kapatid. So if you've been disconnected, connect again to God, mga kapatid. Kung nawala yung connection, kumonekta ulit tayo. Kung nawala yung relasyon, makipagrelasyon ulit tayo. Kung nawala yung communication, makipag-communicate ulit tayo. Huwag tayong maging bato, mga kapatid. Sabi dun sa isang verse, mga kapatid, kapag hindi tayo nagpuri, ang mga bato ang magpupuri. Pero no! Hindi natin yun hahayaan, tayo ang magpupuri at sasamba sa ating Panginoon. Hindi tayo bato, meron tayong pakiramdam at nararamdaman natin sa puso natin na naririto, katabi ko ang Panginoon, nasa sa loob ko ang aking Panginoon, hallelujah, at pupuspusin niya ako at bibigyan ng panibagong lakas at bibigyan ng panibagong pag-asa at bibigyan ng kalayaan na magpuri sa Kanya. Hallelujah. Patuloy, mga kapatid. If we have no service right now, kung hindi tayo connected ngayon, mga kapatid, let us draw near to God. Diba yung wifi? Kapag malayo,
mahina din ang signal, mga kapatid. Pero kung lalapit tayo, lalakas ang signal, mga kapatid. Hallelujah. Kung malayo tayo sa Panginoon, malayo din ang presensya ng ating Panginoon. Pero lumapit tayo at lalapit sa atin ang ating Panginoon. So what we are doing right now, ang gagawin natin ngayon, mga kapatid, lalapit tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. At itatap natin ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Yes, naging disconnected tayo. Hindi ko alam kung gaano katagal. Hindi ko alam kung gaano kabigat. Hindi ko alam kung ano yung dahilan. Pero ang alam ko, gusto ng Panginoon na maging connected ulit tayo sa Kanya, mga kapatid. So right now, hallelujah, magpuri po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Damin po natin ang presensya ng ating Panginoon ngayon, mga kapatid. Hallelujah. Lord. Hallelujah. Lord, the breed is turned. At alam namin that we can now access your holy of holies, Panginoon. Ang iyong presensya mismo, Panginoon, ay patuloy mong ibababa dito sa lugar na ito, Panginoon. Hallelujah, Lord. Napalayo kami, Panginoon. Naging disconnected pa kami, Panginoon. Pero right now, Lord, we have this desperation and expectation, Panginoon, na magiging connected ulit kami sa iyo, Panginoon. Nabibigyan mo kami, Panginoon, ng panibagong kagalakan, ng kalakasan, ng kalayaan, Panginoon, para alisin ang doubts, ang takot, hallelujah, at maging connected ulit sa iyo, Panginoon, hallelujah, Lord. We know that you are here right now, Lord, hallelujah. Alam namin naririto ang presensya mo, Panginoon. So right now, Lord, tanggapin mo ang papuri ng bawat isa sa amin. Tanggapin mo ang aming pagsamba, Panginoong Jesus, na ihaalay sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat, Lord, dahil ayaw mo na malayo kami sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, dahil binibigyan mo kami ng paalala at ng pagkakataon that there's still a chance that you are the God of chances, of second chances, of third chances, and that we can now connect to you again, Lord God. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Lahat ng papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang, Panginoong Jesus. Hallelujah. Tayo po ay magsatayo, mga kapatid. Hallelujah. 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 We have the power now